Dahil sa pamimilit na kasi, wala. Manong, baka pwede naman kontrasyon sa babae. Lakad. Hanggang isang pagmumanda sa aking ko ng aking rinig. Pagkarap ko ay nakita ko ang kanilang lasing na punta sa akin. Hindi ng palo. Pato ka! Ano ka alam sa akin? Malakas masing kung ginawa ko! Agad ako tinahan ng lalaki. Mabuti lang na itulong ko si Monica at ang tinamaan. Sa lakas ng pakakapalo nito. Magtatangka na naman siyang palo. Nailagad ko na at niyakap ito. Mas malaki at malapat ang aking kahirap-hirap na nailagis ko sa lupa na isinabagsak niya. Matapos nito ay walang humpay ko siyang pinagsasapak. Itong gusto ko, diba? Pwes, pagbibigyan kita! Habang nasa ibabaw ko ng nasabing lalaki, walang sawa ko siyang sinaulanan ng suntok hanggang sa siya ay makatulog. Agad kaming tumawag ng mga pulis at barangay para mahuli ang lalaking yon. Okay ka lang ba, Are? Nasaktan ka pa tuloy dahil sa akin. Wala yun, Monica. Huwag mo ko intindihin. Ang mahalaga, okay ka. Ilang araw ang lumipas, isang nakakagimbal na balita ang aming naklasan. Dahil ang lalaking lasing na nakaenkwentro namin Monica, isa ng malamig na bangkay. Nakita ito na lutang-lutang sa isang ilog. Wasak rin ng tiyan at wala ng mga lamang loob. Nanindig ang balahibo ko dahil sa nangyari. Monica, nabalitaan mo ba? Yung lalaki humarang sa atin ng nakarang araw, natagpuan siyang patay kanina lang. Talaga? Nakakaawa naman, no? At sino naman kayang walang awa ang gumawa nun? Hindi ko alam eh. Pero sa tingin ko, baka kaaway o baka pinagalit yung lalaki yun. Hindi natin alam. Dating biro pero nakakapagtaka, no? Lahat na namamatay dito sa lugar nyo, pare-parehas ang kaso. Mawasak yung tiyan, tsaka kinuha yung loob. Nakakadiri, no? Pero, Monica, sa tingin mo, tao kayang may ba nun? Baka nga hindi tao ang babae. Eh, ano? Baka aswang. Aswang? Naisip ko lang naman kasi halos hindi nagkakala yung paraan ng pagpatay. Baka totoong may magalang aswang dito sa lugar. Hindi totoo ang mga aswang. Walang aswang sa Maynila, no? Yung mga aswang nasa probinsya lang. Eh, paano kung dumayo lang din yung aswang? Paano kung hindi naman talaga siya taga dito? Eh, hindi ko masasagot yan, Monica. Kasi hindi pa naman ako talaga nakakakita ng totoong aswang eh. Ikaw ba? Nakakita ka na? Matagal bago nakasagot si Monica sa aking tinanong. Nag-isipan niya ang kanyang sinabi bago siya sumagot. Naniniwala ako sa kanila. Pero may mga tinginan sa kanila, hindi talaga gustong makasakit ng kapwa. Yung ibang mga aswang, hindi talaga masama. Yung iba sa kanila, nagsisintan lang. Yung iba naman, isinumpa. Totoo? Eh, bakit alam mo yung mga bagay na yan? Wala ng araw pa nga ang lumipas sa kakaan relasyon mo, Monica. Mas lalo kang nagbunga. Hanggang isang araw, nagpaalam ako na manliligo sa kanya. Eh, Monica, alam mo, tagal-tagal ko na rin gustong sa'yo eh. Monica, gusto kita. Gusto ko ng ligawan na. Ligawan? Hindi ka ba naliligo? Hindi pa. Ano bang akala mo? Yung lahat ng effort na ginagawa mo, hindi pa pala naliligo niyan? Eh kasi, nahihiya talaga ako
ako para mapansin na patuloy ng kaga mo. Maganda, mabait, tapos matulungin sa kapwa. Paano kung sabihin ko sa'yo na gusto mo kita? Talaga? Hindi na, Monica. Oo, gusto kita. Gusto rin kita, Ares. Sinasagot mo na ako? Ikaw, ha? Sabi mo, hindi ka muna. Hindi naman po naman eh. Sige na nga. Sinasagot na kita. Isang higpit na yakap ang ibigay ko kay Monica. Handa ng aking pagmamahal sa kanya. Biruin mo, yung babaeng pinapangarap ko lang noon. Ngayon, kasintahan ko na. Sabay ng pagiging magkasintahan namin. Isang nabubunyag ang mga lihim na madagal na isinatago ng Monica. Isang gabi habang hindi ang aking pagkakahulog. Nagising ako kasi pakiramdam ko may nagbukas ng tubuan. Agad kong napapulikwas sa pagtayo. Sinunan ko ang orasan at nakita ko ang oras. Tuunin ng madaling araw. Madaling sa kwarto kaya binuksan ko ang flashlight ng aking cellphone para magsilbing liwanag. Nagulat na lang ako nang humarap sa aking mukha ang nakangiti na mukha ni Alison niya. Nasuot ito ng manipis na net at sumisenyas na tumingin ako. Sorry, isang maningay ah. Sobrang kapit na ulit ang narasan ko. Sautin mo lang ako. Hindi ko kaya. Bakit? Ano mo ba sa akin? Nakasita naman ako. Kaya, umalis na kayo. Kapag di ka umalis, dito ako dito. Pwede sumigaw ka. Wala akong pakialam. Nanginginig ako sa takot at inis. Gusto kong sa akin sinahin niya para naman matauhan ito. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi ko magawa. Sa unang pagkasa ulit kasi nangyari sa akin ng ganitong sitwasyon. At sasabi ko, kapag nangyari sa inyo, hindi ka agad kayo makakapag-isip ng maayos. Hanggang nagulat na lang ako nang may itim na pusa ang pumasok sa bintana at biglang sinalunan si Alison niya. Nalabas sa iba't ibang bahagi ng katawan sa pinagpapapalunan ng babae. Lahat din ng mga kalimot na pusa sa mukha niya. Tinigilan lamang ito ng pusa nang tumakbo pala ng aking apartment si Alison niya. Ito sa mga pamunong sugat sa mukha. Ayon nga sa mga marita sa labas ng bahay. Maaari daw magulang babae. Dahil nadamay, pati ang mga mata nito sa pagkalmo sa kanya ng uta. May halong awa ang naramdaman ko nang nangyari. Dahil hindi na pwedeng itanggi na mali ang kanyang gawa. Muntiyan na ako rin, Scott. Salamat na lang talaga ako upang malunod sa aking bintana. Habang nagpapanya ako sa labas ng bahay, biglang lumapit sa akin si Monica. Okay ka naman ba, Ares? Kumusta na? Eto, medyo okay na. Pero sabi, hinapin ako doon, nakala ko kung ano na mangyayari sa akin. Kaya nga, buti nga ka-Alison niya. Dapat tuluyan sa mamulod. Nagulat ako sa masasalang lumabas sa bibig ni Monica. Dahil hindi niya siya ganun. Kilala siya bilang